Ngayong araw ngayon, sobrang dami kong pagod at late na din kami nakauwi ng bahay. Mag-aalas 11 na din to ng hating gabi. Kaya naman pagdating ko sa bahay, grabe, gusto ko nang humiga. Pero hindi naman pwede kasi hindi pa ako naghahaponan. Buti na lang may natira pa akong snacks dito sa akin table. Kaya yun na lang agad yung tinira ko. Pwede na to, bites na to. Habang di pa ako nakakapagluto ba, basta malamnan lang muna ang akin chat. At syempre, kahit gusto ko nang humilata sa aking higaan, syempre hindi pa rin pwede kasi gusto ko pang kumain. Oops! Pasensya na nga pala sa ginawa kong sinturon. Plastic lang yan. Nagsisilaglagan na kasi yung mga pantalon ko. Ang laki kasi nung pinayat ko. Ewan ko rin ba kung ba't ako pumapayat ng ganito kalala. Dahil siguro in love ako, no? Huy! Joke lang. Pasensya na nga din pala sa boses ko kasi kakagaling ko lang ng lagnat at saka sinisipon pa rin ako hanggang ngayon tapos meron pa akong konting ubo. Actually, this is one of the reason kung bakit hindi ako nakapag-upload ng videos this few days ago. Masyado kasi malala yung ubo ko tapos hindi ako makapag-voice over. At syempre, ang pinakauna-una kong gagawin ay magsasaing muna ako dahil kanin is life for me. Pero bago ang lahat, hello mga buddy. Ako nga po pala si Hisam at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 9 years. At nagtatrabaho po ako bilang isang merchandiser sa isang private company. And yes, for today's video, gagawa ako ng lumpia. This is my second time actually to make chicken lumpia, but this one is different. Bakit ko nasabi na this one is different? Kasi sa dami na niluto ko dito sa Saudi Arabia, ngayon lang ako na-confused kung ano ba yung lasa ng niluto ko. Uy! Pakahisam yan. So as usual, yung mga ingredients naman, sinunod ko naman yung carrots, pero nilagyan ko na nga lang ng ginger at saka yung bell pepper yung aking lumpia. Gusto ko kasi sana i-upgrade yung aking chicken lumpia nung last na niluto ko. Kasi nung last, ang nilagay ko lang ay chicken at saka yung celery. Which is it makes sense kasi hindi nawala yung chicken. I mean yung lasa ng chicken. Pero ngayon naglagay na ako ng bell pepper. Tapos nag-shred din ako ng luya kasama ng carrot. Ini-imagine ko kasi yung lasa niya. Tapos feeling ko habang ini-imagine ko yung lasa niya, magkakaroon siya ng kakaibang lasa na mas better. Tapos nag-add din ako ng extra garlic and red onions din. Then let's see the result kung magkakaroon ba siya ng better taste. Basta kaya ang nahibalaan na ako, muna ragyod na ako niya akong mga lamas. So dahil naubusan na din ako ng mga pamintang wasak, kaya minanual ko na lang din yung pagwasak dito sa mga peppercorn. Ang gagamitin ko nga palang main ingredients ay frozen ground chicken. Which is ayos naman siyang gamitin, pero mas masarap pa din gamitin yung fresh ground chicken. Eto kasi feeling ko hindi masyadong malasahan yung kanyang pagka-chicken. I mean, correct me if I'm wrong ha, pero frozen ground chicken kasi to. So, almost year na siyang nag-stock sa mga freezer. That means, medyo nawawala na din yung kanyang mga natural na lasa. But it's still okay, masarap pa din siya. But if you are looking for better lumpia, it's better to use the fresh chicken ground. After nga maluto nung aking mga sahog, sinunod ko na din yung chicken ground. Yung ibang nagluluto ng chicken lumpia ay hindi na nila ginigisa yung kanilang chicken kasi para daw hindi siya maging dry. Ako naman, ginigisa ko to at niluluto kong maigi bago ko ibalot sa lumpia wrapper. Hindi ko kasi ito mauubos ng isang beses lang. It will stock 2 weeks pa doon sa freezer namin. So baka masira siya pagka hindi ko siya niluto ng maigi. Pagka nga pala naging dry na siya, pwede na natin siyang hanguin. Tapos isi-set aside lang natin yan siya ng mga few minutes para mag-cool down lang siya. Baka masunog pa kasi yung kamay mo pagka binalot mo na sobrang init yan. Makakatulong din yun para hindi rin siya mapanis. Sa bagay, ilalagay din naman natin to sa freezer para mas mabuti na rin yung safe at saka yung sigurado. Nung bahagya na nga siyang lumamig ay sinimulan ko na din yung aking pagbabalot. Medyo mahina lang ako sa pagbabalot nito kasi pangalawang beses ko pa lang din naman gumawa ng chicken lumpia. I mean, pangatlong beses ko nang gumawa ng lumpia pero yung chicken lumpia pangalawang beses pa lang to. Tapos ang ginamit kong pangsara nito para hindi naman siya bumuka ay corn flour lang. Minekos-mekos ko na din to at hindi na ako nag-gloves kasi ako lang din naman yung kakain nito. At saka malinis naman yung kamay ko, hinugasan ko naman yan kahapon. Huy! Pakahisam yan. Medyo nag-aalanganin nga ako sa aking mga balot kasi feeling ko parang ang tataba nila. Makapal kasi masyado yung wrapper na nabili ko. Hindi naman pwedeng konti lang yung laman yan kasi baka puro naman wrapper lang yung makagat mo pagka kinain ko. Medyo boring nga lang magbalot pagka ikaw lang mag-isa. Ang goal ko sana na gusto kong ma-achieve dito yung pare-pareho ng sukat tapos pare-pareho ng hugis tapos yung makinis. Pero hindi madali mga buddy kaya magkakaiba pa rin sila ng sukat. And finally tapos ko na nga din silang ibalot lahat tapos nilagay ko na din sila sa food keeper. Kada isang food keeper ay 4 yung nilagay ko para pang isang kainan. Ayos na din to, aabot din to ng mga 1 o 2 linggo sa aming freezer. Hindi ko naman naaaraw-arawin mag-ulam na ito. Baka manawa naman ako. At syempre hindi ako matutulog nang hindi ko natitikman yung niluto kong lumpia. Grabe kasi kanina habang binabalot ko, grabe yung amoy niya, ang bango. Alam mo yung feeling ko perfect talaga to eh. Tapos parang amoy na amoy
inaamoy ko pa yung ginger. Hanggang sa, huy! Ito na at matitikman ka na. Syempre, unang subo, feel lumpia pa din. Kaya lang ay parang may mali. Alam mo yung hindi ko alam kung saan ako nagkulang o saan ako sumobra. Pakiramdam ko nga magkaka-anxiety ako sa lumpia na to. Yung hindi mo alam kung ano yung naging kasalanan mo kung bakit ka ginos. Ganun na ganun yung naramdaman ko nung tinikman ko itong lumpia na to. Alam mo yung masarap naman siya at the other side. Tapos sa kabilang dulo naman parang may kulang. Parang hindi ko malasahan yung chicken. Hindi ko alam kung kasalanan ba to nung frozen na giniling na manok o kasalanan ng mga sahog ko kasi masyado silang naparami kaya naagaw na lang nila yung lasa ng manok. Hindi ko alam, na-confused talaga ako kasi ang ine-expect ko, malalasahan ko pa rin yung manok at the same time, malalasahan ko din yung mga sahog na nilagay ko. But I was wrong. Naglaho yung lasa ng chicken. Masarap naman siya, kaso mas masarap pa din ako. Hoy! Makahisam yan. But overall, disappointed ako kasi nawala yung lasa ng chicken. Pero masarap siya. Ganun talaga, hindi lahat ng gusto natin mapapasa kamay natin. Better luck next time na lang. Importante nawala yung gutom ko. Magandang balita mga kabayan. Alam niyo bang pwede na tayong maging certified caregiver dito sa bansang Saudi Arabia? Dahil magbubukas na ang Doctor Care Training Center dito sa Dammam City, Eastern Region at saka sa Jeddah. Sa loob lang ng 2 buwang pag-aaral sa National Caregiver Course, once a week class from 10 a.m. to 6 p.m. ay magiging certified caregiver ka na. Kailan ba magsisimula ang klase? Of course, ngayong April 2024. Kabayan, ano-ano naman ang mga requirements? Ito naman po ang mga requirements. Ikama, copy of your passport, and 2x2 ID picture. With a minimum of 200 Saudi Riyals down payment ay pwede ka na mag-register at libre pa ang uniform. Kabayan, paano naman magpa-register sa Doctor Care Training Center? Madali lang yan. Ilalagay ko sa comment section yung link para doon na kayo mismo magpapa-register. Ang class schedule para sa Riyadh ay pwede nyo piliin ang weekdays o di kaya weekend. Para naman sa Dammam at saka sa Jeddah ay tuwing Biyernes lamang po. Kabayan, magkano naman ang kabuuhang babayaran para sa tuition fee? Sa halagang 2,900 Saudi Riyals lamang ay fully paid na ang iyong 2 buwang pag-aaral sa Doctor Care Training Center. At pag ginamit mo naman ang aking codename na Hisham ay magkakaroon ka ng 100 Saudi Riyals discount. Include na dito ang BLS training, graduation fee, modules, uniforms, at training ID. At pati na rin yung free hospital OGT. At para naman po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong bumisita sa Facebook page ng Dr. Care. O di kaya makipag-ugnayan lang po kayo kay Nonoy Kevin. O paano ba yan? See you there!